Kung seryoso ka maglaro ng mga mobile games or kaya gusto mo lang i-upgrade yung mobile gaming experience mo, baka itong GameSir X2S yung para sa'yo. Ang maganda dito, supported yun na ang iPhone 15 series na kung saan magagamit mo siya sa mga future games na magiging available sa iPhone 15 series at sa iba pang mga susunod na iPhone series. Meron din itong mga features na anti-drip Hall effect sticks, meron na rin itong Hall effect triggers, meron na rin itong movable Type-C port, magandang body and build na hindi basta-basta masisira kahit ilang beses mo babagsak, and also meron siyang customizable na software. And higit sa lahat, napaka-affordable ng GameSir X2S. Kaya kung interesado kayo, tara pag-usapan natin. Let's go! Okay, simulan natin sa unboxing para alam ninyo kung ano yung makukuha ninyo once na babili kayo ng GameSir X2S. So pagdating sa box set, mga kapare ko, ay makikita natin dito yung GameSir logo, X2S Type-C sa ibaba, and then makikita natin dito yung mga features and also yung mga ino-offer nitong GameSir X2S. Ngayon, kapag inopen natin, kapare ko, yung box na to, makikita natin sa loob yung isa pang box sa kung saan may nakasulat na unparalleled performance, await your command. Okay? So ang ganda naman nun. And usually, trademark talaga to ng GameSir na naglalagay sila ng mga quote or ng mga tagline nila sa mga GADA model na i-release sila pagdating sa game controller. Okay, sa loob dito mga kapare ko, makikita natin dito yung isang mini box sa kung saan merong logo ng GameSir and then yung ating GameSir X2S. So, sa loob ng box na to mga kapare ko, makikita natin dito yung mga inclusions niya. Unang-una, meron tayo dito na 4 na thumbsticks caps or yung cover dyan sa mga thumbsticks niya. Pwede nating i-replace kung madumi na. Meron na rin tayo ditong GameSir sticker, GameSir certification, and also yung kanyang user manual. And then yung pinakalas naman na nasa loob ng box is yung GameSir X2S. And then medyo kakaiba yung color na napunta sa atin dito dahil color violet siya at ang ganda ng dating. And personally mga kapare ko ay nagustuhan ko siya dahil first time ko makahawak ng ibang color ng gamepad and game controller. Dahil madalas white black lang talaga or minsan gray. So yeah, medyo nagustuhan ko to usually. Okay, pagdating sa design and build kapare ko ay netong ating GameSir X2S, meron tong similarity ng X2 at saka ng X2 Pro nila. Usually mga kapare ko ay nasa akin pa rin yung X2 Pro. Yung first na game console na na-review ko dito ay GameSir. Ito yung unang-una nilang pinadala sa akin at to be honest mga kapare ko, hanggang ngayon gamit ko pa rin siya. Mas nagandahan ako dito unlike doon sa GameSir Galileo na nagamit ko before dahil medyo malaki yun. Dito kasi compact lang at kung i-compare natin yung itsura ng dalawang to ay makikita natin na same lang siya na ng itsura. Kung meron man silang pagkakaiba kapare ko ay yung posisyon ng kanilang Type-C port na movable. Yung isa kasi dito sa X2S is nasa kaliwa pero dito sa X2 Pro is nasa kanan siya. At pagdating nga pala sa build neto, mas nagustuhan ko kapare ko yung build ng X2S dahil mas malambot yung kanyang plastic thing dito, yung parang rubberized material dito unlike dito sa X2 Pro. So mas nakita ko na mas premium hawakan itong X2S unlike dito sa X2 Pro. At pagdating naman sa weight ng dalawang to, mas magaan ng X2S. Ibig sabihin, mas magaan siyang hawakan or mas madali siyang hawakan at hindi ka masyadong mabibigatan. Depende na lang yan sa bigat ng phone na ilalagay mo sa kanya. Usually, almost the same lang sila ng spec, same sila naka anti-drift, same lang din sila na mayroong maganda at responsive button, same lang din sila kapare ko ay na mayroong magandang build. Ang pinagkaiba lang nilang dalawa supported na sa iPhone itong X2S. Pero kung hindi ako nagkakamali, for sure itong X2 Pro ay magiging supported na rin sa iPhone 15 series. Yun nga lang, wala pang masyadong official announcement ang ating GameSir para dito kasi maaari naman nila yung i-update sa software update. It depends na lang yan sa kanila. Anyway, pag-usapan naman natin yung mga features na meron itong ating X2S. Unang-unang features nito is yung anti-drift Hall effect sticks na kung saan hindi mo na mararanasan yung suddenly movement kapag naglalaro ka or kapag hindi mo ginagamit yung joysticks mo. Okay, para malinaw, for example, naglalaro ka ng Genshin Impact gamit tong controller na to at hindi mo siya ginagalaw pero suddenly gumagalaw yung joystick niya or naglalakad yung hero mo kahit hindi mo inahawakan yung controller mo. Sa part na yun, ibig sabihin, meron na tayong tinatawag na drift. Nagdi-drift na yung controller mo or kusang nagpapaning yung controller mo. Which is sa mga hindi naka-anti-drift Hall effect joysticks, madalas nangyayari to after ng mga certain use or kaya depende sa tanda ng mga controller. Dahil na rin yan sa material na ginamit sa kanilang mga joysticks. At yan yung sinolusyonan ng halos lahat ng mga brand pagdating sa mga game console or game controller. Kaya ngayon, hindi na natin yan makikita or hindi na natin yan mapapansin kapag naka-anti-drift Hall effect sticks ka. Meron na rin nga pala tong Hall effect triggers na kung saan mas mabilis, mas magaan, and also mas responsive yung mga buttons natin dito. At ang maganda pa dyan, matitibay din yung buttons natin mga kapare ko dahil tatagal to ng
ng 5 million clicks kada isang button sa mga kaparkoy bago sila magkaroon ng mga unnecessary problems. Yung isa pa sa pinaka nagustuhan kong features nito mga kaparkoy ay yung kanyang movable Type-C port. Kasi nga, kagaya lagi na sinasabi ko sa mga videos natin na na-review ko itong mga GameSir, maganda to dahil hindi to nakakasira ng charging port natin doon sa mga devices natin, kasi hindi na natin pa kinakailangan isaksak siya ng straight. Dito pwede mong medyo iangat ng konti yung Type-C port ng ating game controller and then iposisyon at isaksak mo lang yung phone natin doon, okay na yun after. So ganun lang siya kadali, and also hindi siya risky pagdating sa mga charging port, and also dito sa Type-C plug ng ating GameSir X2S. Ang isa pa sa pinaka nagustuhan ko dito is yung kanyang Type-C port dito sa ilalim na part, dahil pwede ka dito magsaksak ng ating power cable kapag gusto natin mag-charge habang gamit tong mismong controller. Usually direct yan mga kaparekoy, at dahil ngayong mga ganitong controller ay wala silang source ng power or batteries, ang gagamitin nilang source ng power kapag papaganahin natin sila is yung mismong battery ng device natin. Kaya dito, kapag mayroon tayong charging port dito, pag medyo palubat yung device natin, pwede tayong mag-charge habang naglalaro. At pagdating sa kanyang gaming experience, hindi naman nakakailang dahil sakto lang din naman yung placement at hindi tumatama sa wrist natin or sa kamay natin. Kaya good thing na meron nito. Ngayon mga kaparekoy, pag-usapan naman natin yung kanyang performance pagdating sa mga gaming. So, tinesting ko siya dito sa NBA 2K20. At pagdating sa kanyang performance, napaka-responsive at napakaganda. As in, makakagawa ka dito ng mga favorite plays mo, makakapag-hali-hoop ka, makakapag-shoot ka ng 3 points, hindi delay, talagang masasakto mo dun sa timing. At ang isa pa sa nagustuhan ko dito is yung kanyang size. Dahil yung una kong ginagamit bago itong ating KX2S is yung G8 Galileo ng GameSir. Nadihamak na mas malaki kaysa dito sa XS2, kaya na-appreciate ko yung compactness ito nung ginagamit ko na siya. Dahil kung hindi ganun kalakihan yung kamay mo, mahihirapan ka talagang gumamit ng mga malalaking controller. Pero kung maliit lang yan or kaya need mo ng compact lang yung grip, okay na okay to para sa akin pagdating sa kanyang grip. Anyway, pagdating naman sa mga combat game kagaya ng Tekken 7 and also itong Samurai X, talagang may enjoy ninyo mga kaparkoy. Dahil napaka-responsive talaga ng controls niya, na kung saan makakapag-initiate ka dito ng perfect combo sa trip mo, dodges or kung ano-ano man, pwede mo yung gawin dito mga kaparkoy nang walang delay. But usually, pwede nyo pa rin naman yung gamitin sa mga device niyo kasi nga, halos lahat ng phone ngayon mayroong matataas na touch sampling rate. Kaya halos lahat ng mga sinabi kong effectivity pagdating sa delay ng ating GameSir X2S, kaya ding ibigay ng device natin. Yun nga lang, yung grip, doon talaga tayo magkakaroon ng problema. Dahil, real talk lang mga kaparkoy, sa malamang at alamang, nahirapan kayong mag-control gamit yung device niya lang mismo, lalo na sa mga PPSSPP game. Dahil, unang-una, mahirap hanapin or mapindot yung mga control button sila. Pangalawa, nami-mistouch tayo. Pangatlo, maraming ghost touches. At pang-apat, mahirap siya hanapin kapag napapasarap na yung laro mo. Kaya hindi halos lahat ng combos mo nagre-register. Kaya dyan papasok yung effectivity ng mga ganitong game controller. Lalo na sa mga combat game at saka mga open world game kagaya nito pinapakita ko sa inyo. Ngayon mga kaparekoy, paano naman kung gusto nyo itong gamitin sa mga game na madalas nating nalalaro kagaya ng Genshin Impact, Mobile Legends, Wild Rift, CODM at kung ano-ano pa? Pwede yan. Gamit ang GameSir application. So ganito lang yung sinesetup at ginagawa. Unang-una, kinakailangan nyo lang i-download yung ating application para hindi kayo mahirapan. Ilalagay ko na lang yung link sa description or just search GameSir application sa Google Play Store. And then kapag na-install na ninyo, i-grant nyo lang yung mga permission and make sure na nakakonect yung ating gamepad doon sa ating device and also connected din tayo sa Wi-Fi. And then hahanapin nyo lang dito yung game na gusto nyong i-key mapping or i-key map and then i-click nyo lang yung launch game or yung launch G-Touch or etc. Basta makikita nyo lang yung launch word dyan and then i-click nyo lang yun. At para malaman na gumagana na yung key mapping natin kaparekoy, that may makikita kayo dyan na GameSir logo na floating bubble. Dahil kapag kinilik natin dyan, nandito yung option na kung saan pwede tayo mag-customize or maglagay ng mga buttons natin dito sa screen. Ngayon, ang kinakailangan nyo lang gawin ay pumunta dun sa game, maglaro muna kayo ng isang beses and then i-position na ninyo mga kaparekoy yung mga controls na gusto nyong ilagay. Ang maganda dyan, meron na nga rin pala sila yung mga presets. Yun nga lang for default settings lang kasi kapag dating sa mga combat game kagaya nitong CODM, kinakailangan mo siyang i-customize talaga dahil for sure yung iba sa inyo naka full finger. Yung presets kasi niya na settings dito is yung default na setup niya noon. So pagdating naman sa MLBB, naka-default setup tayo dito kaya hindi na natin kinakailangan pang i-adjust yung kanyang settings. Okay na siya. And then kung mag-add naman kayo ng mga buttons, i-click nyo lang yung add button part at i-click nyo yung add button or yung merong question mark and then
i-click nyo lang doon sa controller ninyo yung gusto nyong buttons or trigger na i-keymap ninyo kagaya na nakikita ninyo sa video. Ngayon, ang kinakailangan nyo na lang gawin dito is i-add yung mga buttons na ninyong i-add. It depends on your customizable settings or sa settings ng game na nilalaro ninyo. Basta alam na ninyo yan, i-customize na lang ninyo. Madali lang na lang namang gawin yon. At pagdating nga pala sa actual gaming na ito mga kapare ko ay okay na okay din. Dahil unang-una sa Mobile Legends mga kapare ko, yung pinaka-problem natin dito kapag gumagamit tayo ng mga gantong controller ay yung kanyang mga aerial skill. So dito mga kapare ko wala tayong magiging problema dahil okay na okay yung calibration nung kanyang aerial control. So itong right joystick yung gagamitin natin para sa aerial control, and then as you can see, makakapag-aim tayo ng tama, makakapag-aim tayo ng maganda, and also magagawa natin yung mga combos natin. Usually yung pinaka-default settings niya dito sa MLBB is okay na dahil nga pati yung kanyang sensitivity control ay okay na din. As in build na build talaga yung kanyang default settings dito sa MLBB. At kung meron talagang games na may enjoy ninyo laruin gamit-gamit yung mga gatong controller, yan yung ating malupit na Genshin Impact or mga open world game. Dahil unang-una, syempre masarap talaga maglaro ng mga gantong game lalo na kapag meron tayong gamit-gamit na game controller dahil isa talaga ito sa mga games na inakma dito sa mga gantong game controller. At kung makikita na naman ninyo, yung default settings niya is lahat nakaset yan ng tama sa lahat ng control dito sa Genshin Impact. Yun yung nagustuhan ko rin sa kanilang software dahil hindi sila pabaya pagdating sa mga default setup. Anyway, pagdating naman sa mga shooting games kagaya nitong CODM ay okay na okay din naman. Yun nga lang medyo magkakaroon tayo ng problema pagdating sa kanyang sensitivity doon sa kanyang panning or kung paano mo i-check or sisilip doon sa mga kalaban mo dahil medyo mahirap talaga mag-aim dito. Pero okay naman siya, pwede naman pagtsagaan. Hanapin mo lang yung tamang sensitivity para sa pagpapanning mo dito dahil pwede mo namang i-adjust yung sensitivity ng controls mo dyan. Yun nga lang, tinry ko na rin to sa ating Firelight 84. Pagdating sa Firelight 84 talaga, hirap na hirap to mag-aim. As in, hindi ko marirecommend itong game controller na to dito sa Firelight 84 unless marunong ka magbusise at i-set up yung gusto mong i-set up na control, sensitivity control dito sa Firelight 84. Depende na lang yan, sanayan na lang talaga and explore. At pagdating kasi dito sa akin, ito lang yung mga na-explore ko, kaya yun lang din yung share ko sa inyo pagdating dito sa game controller na to. Okay, kanina sinabi ko na mura yung presyo ng game controller na to. And usually totoo yun dahil nasa 2,500 plus lang po yung presyo ng game controller na to. At maaari pa yan bumaba dahil kung gagamitin nyo yung code na ilalagay ko dyan sa description or pin comment section, ay bababa pa yan ng less than 500 pesos. Maaring mabili na ninyo to ng 1.5 or 1.4. It depends doon sa rate na makukuha ninyo doon sa discount code. Anyway, pagdating naman sa final verdict ko dito, ay masasabi ko na okay itong ating Gameser X2S. Pero, hindi ko ito marirecommend sa mga kapare ko na hindi naman ganun kaseryoso pagdating sa mobile gaming. Pero, kung mahilig ka talaga mag-mobile game at gusto mo mag-upgrade ng gaming experience or gusto mo mapaganda yung gaming experience mo sa device mo habang naglalaro ka ng mga games sa madalas nating nilalaro, definitely, marirecommend ko to. Lalo na kung maglalaro kayo ng mga emulator games like PPSSPP Emulator, Yuzu Emulator, Dolphin Emulator, at kung ano-ano pa mga emulators. Definitely, marirecommend ko itong game controller na to. Pero ang endpoint ko dito, kung interesado talaga kayo sa ganitong mga controller, definitely, I will recommend this one. Pero kung hindi nga kayo ganun kaseryoso pagdating sa mobile gaming, wag na kayong bumili nito dahil baka masayang lang yung pera ninyo. Anyway, this is your boy para kay Steven Tips. Kita tayo in the next video. Yun lang. Peace.